Kumakain ka ba ng papaya? Aba dapat lang dahil napakalaki ng benefits niyan sa ating kalusugan. Kung gusto mo ng pagkaing nakakabusog pero hindi nakakataba, ito na yun. Parang nahihirapan kang matunawan, di papaya ang kainin mo. Gusto mong laging maganda at youthful glow, o di papaya rin yan. Hindi nga po ako doktor, ni hindi po ako dietitian, pero knowledge comes with age. Kaya nga po, para makaiwas tayo sa hypertension at mga cardiovascular diseases, kain na tayo ng papaya. Kung may bakante tayong space sa ating tabi ng bahay, bakit hindi natin tutaniman ng papaya? Maliit lang namang space ang kailangan nito. Napupunan nyo ba na kahit sa kalye at kalsada, sumisibol sila ng kusa? At syempre, namumunga din. At ang maganda pa sa kanya, hindi siya alagain. Sa totoo lang, kahit magkano, kaya nating gastusin kapag tayo ay nagkasakit. Pero bakit pa natin hihintayin magkasakit? May way naman para masave natin yung pera natin yan. Isa dun yung pagdagdag sa papaya sa ating diet. Hala, kayo po ay manatili at kayo tuturuan kung magtanim na rin papaya. Ang papaya, ang klase ng halaman o puno na nagmumula sa buto. Kaya kapag may hinog kang papaya, kunin mo na ang kanilang mga buto. Tapos lagay mo sa tubig at pisa-pisain mo para mawala yung kanilang mga coating. Punahin nyo, diba, ang buto ng papaya? May balot na parang lobo na may lamang tubig, pisain nyo yan. Kailangan yun para siguradong 100% na sisibol itong mga buto ng ating mga papaya. Pero kung napakadami mo namang buto ng papaya, marami namang chances na sumibol, diba? So, yan mo na lang, wag mo nang pisain yung mga papaya mong buto. Pinuputok lang yan para malaki ang chance ng mabilis na pagsibol. Yung mga buto ng papaya, ibabad natin sa maligamgam na tubig. Yung hindi naman napakainit, hindi naman malamig, para mabilis siyang sisibol. Diba ganito na pag nababad nyo, nagkakameron ng kulay yung tubig na pinagbabaran. Tapos ang buto ng papaya ay talagang ipinupunla. Ipunla na natin siya dito sa ating punlaan. Sa pagpunla, basta lang siya ibinubudbud sa ibabaw ng lupa. Sa ibabaw lang talaga, hindi tinatakluban. Pagkatapos, babasain natin siya o didiligan. Mas maganda kung ang ating taniman ay yung easily drained at siguradong matabang lupa para mabilis na sisibol at maganda ang sibol ng ating magiging mga seedlings. Siyempre, para alam natin kung anong magiging itsura ng ating papaya, dapat mula ang buto sa papayang gusto natin, di ba? Kaya nga ako, kahit na may nabibili namang mga seedlings na, yung sibol ng ganyan na pwedeng itatanim na lang, pinipili ko pa rin na sariling punla ang sa akin at ako na ang maglilipat sa mga ganitong plastic at pag malaki ng ganito, akin na siyang itatanim. Kapag halos isang buwan na wala pang sumisibol sa inyong tanim, hayaan nyo lang. May mga buto ng papaya na talagang minsan matagal sumibol. Kaya nga yung ibang pinupunla ko, sinasamahan ko sa ilalim ng mga luya na pinapasibol ko din. Para kung sino man mauna sa kanila, hindi ako maiinip sa kahihintay. Kapag may sumuloy na luya, siguradong susuloy na rin itong aking mga papaya. After a month, ito na nga po ang aking mga papaya at ang aking luya. Tingnan nyo, may sibol na. Bago natin itanim ang ating papaya, putulin natin yung kanyang main roots. Practice yun para kapag inilipat natin ang ating papaya, mag-uugat siya ng mas marami agad-agad. Di tiyak na mabubuhay ang ating papaya. Ngayon sa pagtatanim, hukayin muna natin yung ating pagtataniman. Pagkatapos ng pagkahukay, budbudan natin ng abono. Huwag namang lalabi sa isang kutsarita kasi baka sa halip na makatulong ay makapatay pa yan sa ating papaya.
Tapos basain natin yung abono at hinukay natin. Eto na yung pinutol natin, ang kanyang main roots. Tatanim na natin ito. Sa pagtatanim, siguraduhin natin siyang nakalubog. Tapos tatabunan natin ang lupa. Kahit maliit pang ganito at isang dangkal pa lang siya, pwede na siyang itanim. Tapos didiligan natin ng basang-basa dahil bagong tanim yan. Kailangan yan ng source of water para hindi siya malanta. At didiligin natin yan umaga at hapon for 1 week. At kapag bagong tanim, ang ating papaya, lagyan natin ng tukod at lagyan natin ng pandong para kung mainit, hindi sila mabibilad at matutuyo ng araw. Mga 2 to 3 days para siguradong sila ay buhay na. Kung choice nyo naman na medyo malaki ang inyong papayang itatanim, takluban nyo rin pagkatanim ninyo. Kailangan din niya ng protection sa araw para hindi malanta. Comment lang po kayo kung meron pa po kayong katanungan. Thank you for watching.